Programmers, welcome back to our Java programming tutorial series. In this video, I will teach you how to create a custom dialog box or yung mga pop-up windows na lalabas or lilitaw sa ibabaw ng Java application. Okay, so bago ang ating demonstration on how to implement this component, pagtuunan muna natin yung about sa JDialog. Okay? So, discussion flow, understanding JDialog, and learn to how to create a pop-up windows or dialog boxes. So, ano nga ba ang dialog box? Ang dialog box is isang maliit na window na lalabas dun sa ating graphical user interface. No, dun sa labas, no, lilitaw siya dun sa ibabaw ng ating main window. Okay? So, yung mga common applications niya is to communicate information to the user, like for example, showing the error messages or confirmation messages or yung mga alert messages, no? And then also, yung mga dialog natin, pwede natin gamitin para makapag-request ng mga input, no? From the user, like for example, entering the name or password or adding new user or adding new book or adding new products, or setting new accounts, ganun. Okay? So, yung dialog box natin is pwede rin natin gamitin para makapag-hingi tayo ng mga confirmation messages, no? Where si user magse-select siya ng yes, no, or cancel, no? Parang magdi-decision siya or ipa-prompt natin si user to make a decision. Yes, no, or cancel ba yung gagawin niyang operation. Okay? So, yun yung purpose ng ating dialog box. Kahit anong programming ang gagamitin natin, the same lang din yung ibig sabihin ng dialog box. So, ang gagamitin natin mga tools ay walang iba kundi ang Java JDialog class lang na nasa loob ng java.swing package. Okay? So, yun lang yung gagamitin natin. And ang example, how to implement it. So, unang-una, mag-create tayo ng i-content natin dun sa dialog. Kasi nga, customize yung dialog natin. Okay? So, through creating a panel na may mga components na nakaagad, so, ganito siya, no? So, tatawagin lang natin yung class, i-class instantiate lang natin, and then, ilalagay natin siya, or isiset natin siya as content to this dialog. Okay? So, yung syntax ng pag-create ng dialog natin is ganito lang, no? Tatawagin lang natin yung JDialog na class. Oh, sorry about this one because ang D is capitalized na siya, no? So, JDialog, dialog na object, or antic identifier is equal to new JDialog. And then, yung tatlong parameters dito ay may equivalent na mga value yung mga yan. Okay, dun sa natin, sa workspace natin. So, i-explain ko to mamaya kung ano ang pwedeng ilalagay natin dito ng mga data sa tatlong parameter na to. So, ito ay mga representation ko lang, no, sa syntax lang yan. Okay? Sa next is, pagkatapos nating mag-class instantiate ng dialog, lalagyan na natin siya ng content. So, mauni siyang tinatawag natin yung object ng dialog, followed by the dot, and then, yung method ng dialog natin is yung set content pane. And then, dito sa loob ng parenthesis na yan, yun yung ilalagay natin, or yun yung isiset nating content doon sa dialog na ginawa natin. Okay, na gagawin natin. Okay? So, next is dialog.pack, no? Si dialog.pack naman is, yung si pack method is para yung kung ano yung size ng panel na nilagay mo dun sa dialog ngayon, yun lang yun talaga, walang excess na mga spaces, na mga white spaces sa mga components natin, no? And then, dialog.setLocation relative is nilagay lang natin na null yung dito value kasi para masiset siya sa center ng ating window, no? Masi-center yung dialog natin sa window. Okay, so yung dialog, and finally, isiset na natin na visible to true yung dialog. Okay, so ganito yung pagka
hanay, no, sa paggawa ng isang custom dialogue. Okay? So, unang-una, gumawa tayo ng content niya. Pangalawa, nag-instantiate tayo ng JDialog class. And then, pangatlo is, sinet na natin yung content ng ating dialogue gamit ang object ng ating content. Okay? And then, dialog.path, dialog.set location relative to null para maset center natin yung dialogue na yun sa ibabaw ng ating screen or dito sa ating screen. And then, isiset natin visible to true. Kasi kapag hindi natin siya siniset na visible to true, hindi lilitaw yung dialogue na yun. Hindi siya visible. Okay? So, let's implement this. No? Let's create an actual example. I will go to NetBeans and then I will continue the project that I created. So kung sino pa man yung hindi pa nakapanood sa dalawang video na nauna nito sa video na to, is sana panoorin ninyo kasi karugtong yon dito. Okay? So para mas maintindihan ninyo kung paano ginawa or binuild yung project na to. Alright? So i-run ko na yung project. Papakita ko sa inyo yung example. Okay, so here sa user management, meron akong add user button dito. If I click this button, it will display the dialogue. So ito yung sinasabi ko na dialogue, di ba? Yung dialogue natin is to prompt the user for an input, to ask the user for decision, and to show alerts messages. Okay? So, yun yung purpose ng ating dialogue. So, ganito, ginagamit ko siya as to show the form, no? To create new user. I-close natin. And then, papalitin na yan. Diba? So, hindi niya tayo pinapa-interact sa ibang buttons dito sa main frame. Okay? So, ito yung main frame yan, yung kabuuan na yan. Tapos, ito si dialogue. Okay? So, hindi niya tayo piniprevent niya yung pag-interact natin dito sa mga components. Okay? Unless kung i-close siya. Okay? So, I will explain that later kung bakit ganun. Alright? So, dito, sa book management natin, meron akong add book button dito. So, ito yung lalagyan kong functionality. That if I click this add book button, it will show the form na makapag-add ng bagong libro. Okay? So, let's go to our IDE. Sa akin, ginagamit ko ay NetBeans. So, dito, add book. Okay? So, dito, dahil ito yung magti-trigger ng action to show a dialogue, is dito tayo mag-create ng code. But before that, isi-set ko muna yung content ng ating dialogue. Okay? Gusto ko kasi nasiset na kaagad. Pwede na natin eto. So, eto yung gusto kong papalitawin dun sa ating dialogue, or ito yung content ng dialogue, no? Yan. So, sa pag-click sa pag-click ng add book button na to, dapat ito yung lalabas, no? Add new book. Please fill out the form. And then, si user dapat makapaglagay ng mga attributes or mga values dito sa mga text fields na to. Okay? So, saving button also. Dapat may saving button also, right? So, again, ito yung isiset ko na content. I-ano ko muna yung so, itong panel na to, no? This is a panel only. Okay? So, dito, new JPanel form lang. Alright? So, parang ganito na JPanel form. Panel lang siya, no? Nag-add lang ako ng panel na new JPanel form na ang pinangalan ko ay add book panel.
Okay? Tapos, nilagyan ko siya ng mga label, and then text field, label, text field, label, text field for author's name, label, text field for published date, and label, text field for pages. No? So, yung published date naman, pwede naman natin, yan. So, ganyan lang muna yung date natin, no? String lang muna. Alright? So, ganito class, no? You have to set the panel na gusto mong i-content dun sa dialogue na gagawin natin. So, sa akin, na-set na siya. Okay? So, ito yung gusto kong papalitawin doon mamaya. Sa pag-click aning add book button, lalabas ang add book panel. Okay? So, let's do that. Alright? So, dito sa book management panel, may add book button dito. Let's add the event. Okay? So, dito sa event, dito tayo sa action perform. Click lang niya siya, no? Yan. Then, select. Alright. So, yan. So, now, class, bago tayo makapag-instantiate ng JDialog, like sa ating presentation, is tatawagin muna natin yung pangalan or yung class ng panel na i-content natin. So, sa akin, yung pangalan nito is add book panel. Diba? Yung class nito, kung sa source code natin titingnan, yung class niya is add book panel. Okay? So, yan. Tawagin natin si add book panel. Bibigyan natin siya ng bagong identifier is equal to new add book panel. Yan. Pagkatapos dyan is create na tayo ng dialogue. Unang-una, instantiate. So, pag instantiate ng dialogue, tatawagin natin yung JDialog na class. Bibigyan natin siya ng identifier na dialogue is equal to new JDialog. Tapos, may tatlo siyang, parameter, di ba? Owner, title, and yung last is yung modal type. Okay? So, si owner, ito yung frame na nagmamay-ari sa kanya. Meaning to say, dito sa natin, yun yung pinaka-frame. So, sa project ko, like I said, panoorin nyo muna yung previous na tutorial sa pag-create ng project na to kasi it relates to to the whole project, okay? So, yung frame ko dito, yung pangalan niya is si base frame. Kasi yung frame ko is isa lang yung frame na in-implement ko dito. Tapos, si base frame, siya ay magkakaroon ng iba't ibang content. Okay? So, siya lang talaga ang frame dito. The rest are panels nila. Okay? So, eto lahat ay panels na yan. Isa lang yung frame ko. Okay? Na-gets? So, sana panoorin niyo yung previous tutorial sa video na to or sa project na to. Okay? So, si owner, ayan, may base frame na ako dito. So, si base frame yung ilalagay ko dito. Title, yung title naman, para yan dun sa dialogue na lalabas, no? Yung title niya is lalabas dun sa pinaka-ibabaw. Okay, so, halimbawa, yung title niya, since na yung dialogue na to is for adding new book, ilalagay ko rin dyan, add book. Okay, so, dito sa model type naman, walang iba, yung value dyan is true or false lang. Sa akin, i-true ko muna. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan, kung ano yung result ng naka-false yung value dito sa modal. Okay, so now nag-error yung JDialog class natin because it needs to be instantiated. I mean, it needs to be imported. Okay, so i-import natin siya dito. Import Java, nasa loob siya ng Java x.swing.jdialog na. Yes. Diba?
import javax.swing.j dialog, and then it will fix the error. Pagkatapos yan is we need to use this object na si dialog, and then isiset na natin yung content niya. So tatawagin natin yung set content pane na method, and then ayan, yung content niya is si add book panel na object, di ba? Ayan. Pagkatapos natin is iset natin yung pack method ng dialog, and after that isiset natin ng naka-center. Di ko muna siya as okay. So isiset natin muna siya ng pwedeng null, pwedeng this, okay? Pero okay lang din yung null. Kasi yung null, lalabas yung dialog natin sa center pa din ng ating screen. Okay, so pagkatapos dyan is iset natin visible to true. Alright, so ito na yung dialog natin. At ito yung laman niya, no? Yung laman niya is kinreate ko gamit ang ating palette dito na nasa gilid, no, ng ating NetBeans. Okay? So, pwede nyo namang manu-manuhin to, pero this is only for beginners kasi nga gagamit tayo ng mga drag and drop components, di ba? So, nag-drag and drop lang tayo dito, ganyan, di ba? So, ganyan yung gawin nyo. Iset nyo muna yung content, iset nyo muna, no? Kumbaga, sa Bisaya pa, i-plaster muna ang inyong form na gusto ninyong ipakita dito sa dialog. Alright, so, now let's run our program. Test natin kung anong mangyayari. Ito yung nilagyan ko ng functionality. So, i-click natin. Ayan, lumabas ang, ayan, di ba? Yung parameter class ng ating dialog, i-explain ko. Ito, di ba, may parameters la, owner, title, and modal. Okay? So, sa title, saan siya mag-a-appear? Dito siya mismo sa ating modal. Ayan. Nakita nyo ba dito sa ibabaw? Yan yun. Add book. Okay? So, yung unang parameter naman, since na yung owner niya si base frame, so yung frame na yun is, yun yung ginamit niya, no? Diba? Kita nyo. Kasi si frame lang naman ang may kakayahan na tawag dito, na mag-wrap or container siya, main container sa lahat ng mga components. So, yan. And then, yung last is modal to true. Yung modal to true na yan, yung parameter na yan is, ang effect niya is, ayan, di ba? It will not let us to interact these components na nasa main. Ayan. Gusto niya na dito lang siya makapag-interact. Outside this dialog is hindi na. Diba? Hindi na. So, yun yung ibig sabihin ng true. Yung modal type niya is true. Now, class, let's make this modal to false. Para makita nyo kung ano yung result. Yan. Yan. Gawas gihapon ang dialog. But, tingnan nyo class ha. Diba? Maka-click pa ta. Diba? Makapag-interact ta, which is not advisable. It's not recommended. Lalong-lalo na kapag nagpapalitaw ka ng mga form na katulad nito. Kasi, if i-click ni user ng paulit-ulit yung button na yan, ayan, it will create multiple dialogues, right? Ayan. Diba? Daghan na kaayo dialogue na pop up sa screen. Diba? Daghan kaayo dialogue. Ayan. So, yun yung reason kung bakit iseset natin na true. Yung ano na yun, yung
modal type niya. Okay? So, that's it, class. Yun yung pag-create ng ating dialogue, no? Simple lang siya, no? Diba? So, unang-una, set your panel na gusto mong i-content doon sa dialogue mo, and then, gawin mo to. Okay? Ito na lang set location relative to null. I will comment this one. And titingnan natin kung anong mangyayari sa ating dialogue. Test lang talaga natin para makita nyo. Okay? So, tingnan nyo dito. Hindi siya na-center. Hindi siya nag-pop up sa center sa screen. Diba? Nasa gilid siya. Okay? Which is pangit. Diba? Pangit naman kapag ka ganun yung design mo. Kasi, ayan. Diba? Sa gilid siya lumabas. Okay? So, mas maganda pa rin na nasa gitna. Sa gitna, lilitaw, no? Yung ating dialogue. Ayan, di ba? Alright. Okay, class. So, ayan. Ganyan yung paggawa ng custom dialogue. May papaano lang ako sa inyo, class, yung option, another option. If hindi nyo gagamitin yung frame nyo na yung pinaka-main frame nyo, so pwede nyo gawing ganito. Ayan. So, frame. Gumawa tayo ng frame niya. Yung frame ng dialogue na to. Tapos, naka-null. So, error yan kasi kailangan natin siyang i-import dito sa taas. No? Ganito. Import java.out.frame. Ayan. So, kailangan natin siyang i-import ang frame na class na nasa loob ng java.out package. So, ayan. So, na-fix na yung error na yun. So, kailangan lang natin siyang i-import. Okay? So, pwedeng ganito, i-run natin yung program para makita nyo kung ano yung itsura ng frame natin ngayon kasi pinilitan natin. So, yung itsura ng frame ng ating dialogue is wala ng icon. Hindi katulad dito, no? Na may icon na siya. Diba? Ayan. Kasi ito yung pinaka-frame natin. Hindi natin siya ginamit sa paglabas ng dialogue na to. Alright? So, pwede na naman ninyo na ganituin lang. Kayong bahala kung paano nyo i-structure yung mga dialogues ninyo. Okay? So, basta lang nasunod ninyo yung steps ng paggawa ng dialogue. Okay, so, guys, that's all for everyone. And, I will add another I will add another functionality. The functionality of this save button. Okay? So, idadagdag ko lang dito. 'Di ba, lalabas yung dialogue? Yan. 'Di ba lalabas yung dialogue tapos mag-fill up si user ngayon dito. Ayan, book title. Author's name, di ba? Author's name. Tapos, publish date, kumbaga, example. Ayan. Then, pages. How many pages, ganyan. So, sa pagkiklik ng save button na yan, dapat nasi-save natin yung data niya. Okay? Ayan. So, yung save button, lalagyan natin ng functionality. So, dito tayo sa save button. Again, dito, right-click, hanapin ang properties niya, event, ayan, action perform, and close. Dito tayo maglalagay ng code. Unang-una, ang pinaka-first step before saving inputs from the user, we have to check the text fields. Kung may mga laman ba sila, may mga input ba sila, okay? At valid ba yung mga input na yun, okay? So, ganun. First thing to do is to get the input. So, paano natin gagawin yun? First, get inputs. Unang-una, meron tayong text field na ISBN. So, International Standard Book Number para sa isang libro. Okay? So, kung ano man yung mga text field na nandyan sa inyo, yun din yung, ganito din yung
pag-structure ninyo, no? Halimbawa, kumukuha kayo ng username sa isang user. So, ilalagay nyo dyan, ilalagay nyo siya ng variable username is equal to ganyan. And then text field. Pangalan ng text field na yun, no? Dito. Pangalan ng text field. So, saan yung makikita yung pangalan ng text field? Dito lang kayo, no? Change, di ba? Ayan. Or, dito nyo makikita sa gilid sa may navigator. Ayan, dito sa baba. Nasa left pane ng NetBeans. Dito sa baba nyo makikita yung mga components name. Diba? Pag i-click na to ang component, ayan, nandito. Yung pangalan na text title. Ito naman, button save. Dito naman, JLabel lang. Alright, so, yun. Diba? Pag i-click na to ang mga components, so, component, ayan lang. No? Sa akin, kukunin ko yung text field, yung laman ng text input na si text ISBN. Gamit ang method na getText. Pagkatapos yan, papalitan ko yung pangalan ng ISBN. Sunod na kukunin is yung book title. So, yung pangalan nito is text title. String title, kukunin ko siya dun sa text title na text field. Sunod is yung author's name. Kukunin ko siya sa text author na text field. Ganun lang din, no? Pabalik-balik lang yung process. Nag-iiba lang yung mga variable. Yung mga variable na to, sila yung holder or sila yung tawag dito container. No? Sila yung container ng mga value na nanggagaling sa mga text fields na to. No? Ng mga components na to. So, string, publication date, last is yung pages. How many pages sa libro na yan? Okay, so what's this? Okay, nag-double yung equal sign. Alright, so since na nakuha na natin yung mga inputs na yan, kailangan muna natin, unang-una, kailangan muna natin i-validate yung mga inputs. So, validating inputs. So, isa-isahin natin silang i-validate. Alright, unang-una si International Standard Book Number. Alright, so, i-check natin kung empty ba yung text field. Kasi hindi natin tatanggapin na empty lang, di ba? Sa pag-click sa save button, dapat i-check niya if may laman ba ang text field na to. Kasi kung walang laman, sasabihan niya si user na kailangan nilang mag-input ng ISBN or International Standard Book Number. Okay? So, para sa mga details mo, no, masave sa each book. So, if condition tayo, kasi si conditional statement or si if, else if, or else, sila yung sila yung instructions or programming construct na nagbibigay ng instruction sa computer to decide, di ba? To decide if the condition is true or if the condition is met, yun yung gagawin niyang decision. Okay? So, ayan, i-check natin if si ISBN dot empty, kung empty daw si ISBN, kung yung statement na to is magre-return ng true, lalabas yung J option pane. That show message dialog. Ilalagay lang natin dito sa show message dialog is i-reduce lang natin yung parent niya, yung pinaka-parent niya. Tapos, message natin is yung error message na ibibigay natin sa ating user. Like for example,
ISBN is required. Ganyan. Tapos, title. Yung title dun sa lalabas na dialogue is error message. Dito naman sa last na parameter ng ating show message dialog sa J option pane is for the icon. Yung gagamitin natin is yung error message. Ayan. So, meaning, error icon yung ilalabas niya. Okay? Kasi nga, error message siya. Okay? Tapos diyan is, maglalagay tayo ng return. Kasi, pagkatapos ng pagpakita or pagpa-display ng dialogue or error dialogue, i-return niya kaagad. Para hindi babasahin yung mga previous na mga, yung mga next na mga code pa. Okay? So, gagawin natin to para sa mga iba pang mga input. Si title. Kaya, bakit class na ginaganito ko na iniisa-isa ko na pwede ko naman siyang i-or dito, di ba? Pwede ko namang i-or dito yung title. Bakit ko siya iniisa? Bakit ko siya kailangang isa-isahin? Kasi nga dito sa message natin, ayan, di ba sa message, naka-specific, di ba? Ang mangyayari dyan, kapag kanilagay ko si title dyan, ini-or ko, so, kahit si title yung empty, lalabas pa rin yung J option pane na to, tapos yung laman niya is ISBN, di ba? Di naman natin pwedeng ilagay dyan ISBN or title. Pangit naman kapag ganun. So, like I said, sa mga error messages natin, kailangan natin i-specific para malaman ni user na kung ano or alin dun sa mga inputs yung nag-raise ng error. Diba? So, ganun lang yun. Dito, title is empty. Ilagay natin yung title. Next is for author. Check natin if yung author is empty din. And publication. Kasi lahat ng mga libro, yung mga ganitong na mga detalye or mga data, ano sila required. So yun, para lang naman to class sa mga required na mga data. Kasi we don't want to allow the user to save a book without this information, without this required information, di ba? So pangit naman na sinisave mo is walang mga details, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan talagang may details. Okay, class. So, iniisa-isa na natin yung mga field. No? Chinek natin isa-isa if empty ba sila. Diba? So, let's run our program. Click save. Ayan, ISBN is required. Ayan. Bakit nilalagay ako ng return? Diba, lahat sila ay empty, diba? Lahat sila ay empty, pero yung lumabas is kayang ISBN lang. Ayan. Kasi nga, yun yung purpose ng ating return. No? Once yung unang input na chinek niya is empty, ito yung mag-i-execute and then i-return niya yung function na to. Meaning, it will not, yung computer natin, hindi na niya babasahin yung mga kasunod pa na mga code. Kasi nga, nag-error na yung una. Ganoon naman talaga yung process dapat, diba? Once na meron ng error, dapat hindi natin ipoproceed. Okay? So, now, na-check na sila class. It's time to save those inputs. So, pag-save ng inputs natin, saving books, di ba? So, pag-save natin ng books natin, isi-save natin ito siya as array list. Okay? As a collection of books. Okay, so saan natin siya isi-save? Dito sa ating pinaka-frame. Nandito lahat yung mga
attributes na kakailanganin. So, gagamitan natin ng array list. Yung object is book. Tapos, collection of books is equal to new array list. Okay. Bakit tayo nakapag class? So, ayan class, error na si book. Kasi nga, sinasabi lang yan na wala pa tayong book na class. So, dito, gagawa tayo ng model or object na book, di ba? Or class na book. Gagawa tayo ng class na book. Dito sa models, right-click lang natin or kung ano man yung package na, pangalan ng package nyo, kayo bahala. So, dito, maglalagay ako ng class, Java class. Mag-a-add ako ng class. So, book ang pangalan. Pagkatapos dyan, ito si class. Bakit kailangan to? Para madali natin makuha yung mga value or madali tayong makapag-set ng value dun sa ating book gamit ang object na to. I mean, ang class na to. Kasi by creating this class, class na book, we can create an object na libro. Okay? So, yun yung purpose ng ating class. Makakapag-create tayo ng iba't ibang libro. Ayan. Dapat meron tayong mga attributes, may constructor, may getter methods, and setter methods for each attribute. So, attributes. Ano ba yung mga attributes ng libro? Siyempre, meron tayong ISBN. So, yung lahat ng libro sa buong mundo, meron talagang International Standard Book Number. Okay? Sunod niyan is, siyempre, merong title, right? Title. String din sila. Ang author, a string also. Publication date is date to dapat, pero gagawin muna nating string for now kasi yan. Publication date. And last yung pages. Yung pages, gagawin nating integer. Kasi nga, integer naman yun. Alright? So, ito yung mga attributes natin or mga global variables na belong to this class. Okay, so next is, gagawa tayo ng constructor. Yung constructor natin, syempre, kapangalan niya yung libro. Diba? So, book. Ito yung mag-i-initialize ng mga attributes. Mag-i-initialize ng mga value sa sa attributes natin. So, ayan. Next is, gagawa tayo ng getter method. Gagawa tayo ng getter methods, okay, para sa mga attributes na to. Walang tayo ng public void get ISBN. Tapos, return lang natin si ISBN na attributes. Public string. Next is string get title. Return lang natin si title. Next for
So, sa ang ating getter method. So, ganito lang yung paggawa ng mga getter methods. Public, kasi nga para matawag natin tong method na to anywhere in our program. And then, string is kung ano yung data type ng i-return natin na data or kukunin nating data, di ba? String. So, since na string si ISBN, string yung ginamit nating return type. Okay? So, also for title, for author, for publication date, but si pages, kasi nga integer yung data type nandito na sa taas, yung ilalagay nating return type dito sa paggawa ng ating getter method for getting the pages is int or short for integer. So now let's create setter methods. So, link setter. Ayan. So, set author, set ISBN, set pages, set publication date, and set title. Alright, so tapos na tayong gumawa ng class na libro. So, meron na tayong class na libro na magiging object or mag-create ng variations of book, no? So, dito sa ating base frame, ayan, ayan, si book. Tapos, i-import natin yung book na nasa loob ng, ayan, models. Kung ano yung package, pangalan ng package, kung saan nakastore yung class ninyo, yun yung, i-ano natin, i-import. Kasama yung package name. So, sa akin, models.book. Ayan. So, ayan, wala na, no? Since na meron na tayong array list sa ating book, tapos naka-public, tapos naka-static na yan, si static class is, again, na-discuss ko na to before, yung static is, para hindi na natin siya kailangang i-instantiate yung class na to. Ayan, yung class na to na base frame. So, we don't need to instantiate that class para ma-access natin yung books na collection na to. Diba? So, kailangan natin ng static. Dito sa add book panel na yan, ayan, saving books. Dito na tayo sa saving books. So, sa pagsisave ng books, syempre, ayan. Sa pagsisave ng book, tatawagin natin yung base frame dot books dot add new book. Diba? New book. Import natin si book. So, base frame, kasi nga, tinawag natin diretso si base frame. Ayan. Para ma-access natin yung books na array list. Tapos dito, ayan si book. Yung books na array list na sa loob ng base frame, mag-a-add tayo ng bagong libro. Okay? So, new book. Since na ang ating book na class, balik tayo sa class natin sa book. Since na ang ating book na class na yan is meron siyang constructor na may mga parameter na 1, 2, 3. Magkasunod-sunod yan. 4 and last yung pages. So, dapat dito sa ating pag-a-add ng bagong libro, magkasunod-sunod dapat yan. So, since nauna ang ISBN, si ISBN yung ilalagay natin dyan. ISBN na variable na nanggagaling din yan dun sa taas. Ayan, di ba? Sunod si title. Next is si author. Next is si publication date. And then next is yung pages. Ayan. Or page. Ayan. Ano ba pangalan niya? Ayan, pages pala talaga. So, nag-e-error si pages. Kasi kung titingnan natin, pages. Tingnan natin dito yung error niya. Constructor, ISBN, and string pages. Okay. String. Dito pala sa constructor natin class, sa class na book, yung pages na yan, ang data type niya is integer. So, that is why na nag-error dito.
Hindi sila parehas ng data type. Kasi nga si pages na nandito is sa taas, string yan. Okay? So, para magawa nating integer yan, dito, ikakas lang natin yan into integer. So, kunin natin to. Tatawagin natin yung integer. Ganito yung pagko-convert ng numero na galing sa string, i-convert natin siya into a real integer. Okay? So, integer dot, i-parse natin siya. Ayan. Pages. So, hindi na siya mag-error. Okay? Integer parse int pages. Okay, so, ganun. And then, if pagkatapos niyang mag-save class, kailangan natin mag-show ng dito. Dapat may papakita tayo yung successfully saved dialog. Successfully added a new book. Title sa ating dialog is success. Dito, syempre dahil success yan, so yung gamitin natin is information message. So, yan. So, let's run our program. So, sa book, add book, and then, ayan. Book title is ganito. Author's name is and publication date, kunwari lang yan. Pages is 500. And pag-click na to of save, successfully added a new book. Now, after that class added a new book, dapat successful na siya. Dapat i-clear natin yung mga text field na to para babalik siya sa walang laman, di ba? So, ganun yung tamang proseso. So, after sa showing messages, success message, i-clear natin lahat ng mga text fields. So, text author, set text, ganito lang yung pag-clear niyan. Isi-set text lang natin na empty. Ganun yan lang. Ganun lang. Tapos, text. Ayan. So, bye. Successfully added. Okay. So, ayan. Diba? Na-clear na yung mga laman niya. Okay? So, now, class, we want to check if na-save nga ba talaga yung ginawa natin or in-input natin dun sa array list. Dito, if na-save ba talaga yun dun sa array list natin. So, dito, gagawa tayo ng loop to check all the elements na nasa loob ng ating books. Okay, so dito, gatawagin natin yung base frame dot books na collection. Tapos, ayan, ganito class ang reason kung bakit ako gumawa ng class na book. Diba? Kasi nga, ganito lang yan. Madali lang tayong makapag-retrieve ng data, no? Halimbawa, book. Ayan. So, sa bawat libro, ayan, ang ilulup ko yung bawat libro or ilulup ng computer na to ang bawat libro na nasa loob ng mga libro. Okay? Nagets niyo ba? So, tatawagin natin yung bawat libro, tatawagin natin yung mga attributes niya. Kukunin natin yung mga attributes niya. Okay, so
yung mga attributes niya is book that title, book that get author, ayan. So, limang attributes kukunin natin, i-display natin dun sa console. Alright? So, let's run. So, number, save. Now, class, we know that mutunga dinhi, no? Kasi dapat na ay mutunga kay na-save na good nato siya. So, diba, dinhi, we save the book and then, pagkatapos yan, gipakita nato ang success message na na-add na successfully yung bagong libro. And then, after that, gi-clear nato ang mga text field. And then, yung last is niloop natin yung mga libro para i-display yung bawat ISBN, bawat title, bawat author, bawat publication date, and pages sa isang libro. So, dapat dito lalabas yun kasi kay system out yung ginamit natin. Okay? So, balik tayo. Ayan. Save. Successfully. Ayan. So, you can see here, class, may lumabas. Ayan, di ba? Tingnan natin kung parehas ba. Ano, wala na. Okay? So, for Lord of the Rings, yan. Di ba? Next, mag-add pa tayo. Hercules. And then, ayan, diba? Ayan, dalawa lang lumabas. One, and yung pangalawang libro. Okay? So, meaning, anak class, is we added a new book, no, successfully to the array list of name niya is books. Okay? So, that's all for this demonstration about how to create a dialogue. Ayan. How to create a custom dialogue. Okay? And then, saving data from that dialogue. Okay, class? So, now, what if na-save na yung data na yon? Tingnan natin. Wait lang. Sana yung output. Same details. Dapat, lahat ng libro, dapat hindi pabalik-balik yung pagka-save. Diba? Dapat, iisa lang yung bawat libro kasi may unique. Like sa person, yung each of us may identification, 'di ba? Unique. Okay, so hindi dapat na halimbawa sa listahan ng mga estudyante, hindi dapat na dalawa yung pangalan na mag-a-appear sa bawat estudyante, 'di ba? Isa lang talaga kasi isa lang naman siya. Okay? So dito din sa libro dapat isa lang yung libro na Lord of the Rings pero iba't iba yung mga pwedeng magpaulit-ulit yung title, pwedeng magpaulit-ulit yung pangalan ng author, 'di ba? Pwedeng ulit-ulitin yung page number, but hindi pwedeng ulit-ulitin yung ISBN or Standard Book Number or International Standard Book Number. The same as sa pangalan ng tao. Okay? Kahit magparehas ng pangalan yan sila, pero may uniqueness, no, 'di ba, sa kanila. Okay, yung appearance, right? So, ganito din sa libro, meron silang uniqueness, yung identification book number. So, kailangan natin i-check, bago natin i-save yung data na yun, or yung bagong libro, kailangan natin i-check if yung ISBN na yan is nag-exist na. Okay? So, we want to add another validation. Okay? So, yung validation natin is to check before saving, check natin. Gagawa tayo ng boolean na like katulad, like palagi nating ginagawa sa ating activity.
For loop natin. Gagawa tayo ng bagong for loop dito sa taas bago natin i-save yung book. Ayan. Gagawa tayo ng condition dito sa loob if yung book that get ISBN since na in string sila, di ba? That equals yung gamitin natin. That equals sa ISBN na galing sa ating user. Okay? So, dito, if si book na nasa loob ng mga libro, yung ISBN niya is equal sa gi-input ni user, sa bagong libro na in-input ni user is magpapareturn tayo ng na if is found, magbutang taog show message or error message. Everything's been so messed up here lately. Pretty sure he don't wanna be my baby. Oh, he don't love me, he don't love me, he don't love me, he don't love me, but that's okay. 'Cause I love me, I love me, I love me, I love myself. Sabihin natin kay user na Everything's gonna be alright, everything's gonna be okay. It's gonna be a good ISBN That's what my therapist will already exist. Everything's gonna be alright, everything's gonna be just fine. A book It's gonna be a good with this I'm a mess, ISBN already exists. Ito, error, and ang icon is error message. It is found, yan yung mangyayari. Tapos, i-return natin sa class para hindi niya babasahin yung mga next na mga tawag dito code or instruction. Okay, so let's run our program again. You don't love me, you don't love me, you don't love me, you don't love me, but that's okay. 'Cause I love me, I 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, ganyan. Tingnan natin ganito ha. everything's gonna be alright, everything's gonna be okay. It's gonna be a good life. That's what my therapist say. Everything's gonna be alright, everything's gonna be just Save, successfully save. Now, mag-save tayo ng the same data na ISBN kanina, 125, 125. But iba ang title. So, book with this ISBN already exists. So, see? So, ganito yung goal ko na i-check natin, dapat walang duplicate na mga data. Hindi siya dapat magduduplicate yung mga libro natin. Okay? So, dapat may uniqueness yung ating data or each data. Okay? So, sa buong mundo, yung mga ISBN na yan sa bawat libro, hindi sila magkapareha. Okay? So, kasi pinopublish yung mga book na yan, and then pagka-publish yan, meron yan silang mga international standard book number. Yun yung identification nila sa buong mundo. Alright? So, ganun lang class, no? Ganito lang yung paggawa ng dialogue. Again, ganito, yung pagka-structure nyo. And then, yung pag-save ng input dun sa dialogue natin. Siyempre, yung lalagyan natin ng functionality is ito pa din. So, ang naikaganda dito is gumamit tayo ng NetBeans, di ba? So, meron na tayo naka-layout na mga components dito. Okay, so we can directly add event each component. So, dito sa ating properties, ayan, events, meron tayong save, button save, action perform. Okay, so, ganun lang class, no? Dito din tayo magko-code ng mga instructions na ipe-perform ng ating computer para mag-i-execute. Okay? So, we can organize our code, but syempre, yun na nga, gagawa tayo ng mga methods. So, I guess that's all for
for creating a JDialog or custom dialog box na lilitaw dun sa ating main window. Alright? So, I guess that's all, everyone, and have fun coding.